Guys, nagsimula na naman ang hearing. Walang katapusang hearing. Sa hearing na ito, iba naman ang ginawa nilang witness. Ito, sino bang pangalan nito ha? Si Trililing? Oh, Trililing. Oh, ito si Trililing pala. Ito naman ang witness ngayon. Kasi nung unang hearing, si Madriaga palpak yung aso nila, at ito yata ang direktor. So wala palpak. Kayo dyan sa HOR, sinayang nyo lang talaga yung oras ninyo. Hindi talaga kayo siputin ni Sarah dyan, kasi alam niya na lahat kayo dyan mga buaya kayo dyan. So hindi kayo sisiputin ni Sarah dyan kasi baka makagat siya. Tsaka kung talagang patay-pantay ang tingin niyo sa isa't isa, no? Kasi lahat naman kayo gumagapit ng confidential funds, dapat kayong lahat imbestigahan din, mula sa presidente hanggang sa mababang ahensya ng gobyerno. Kasi lahat kayo gumagamit ng confidential funds. Bakit? Si Sarah lang ba ang may confidential funds? Kayo din naman Kayo lang lahat mayroon. Ang sabihin ninyo, takot kayo na mabalik ang mga Duterte sa pagiging presidente. Bakit kayo takot? Kasi ang mga negosyo yung pulburon, kung sino man kayong mga negosyo mga pulburon, takot kayo. Takot kayo na hindi kikita ang mga pulburon ninyo. Kasi sa time ni Tatay Digong, yung mga ganyang mga negosyo talagang bumaba talaga. Maraming mga nagsurrender ng mga adik, nagsurrender, maraming mga nagbago ang buhay. Oh, bakit nagbago? Dahil sa pamamalaki ni Tatay Digong na ganun, tokhang. Yang mga hearing na yan, wasting time yan. Dapat ang pagtuunan nyo ng pansin ang problema ng mga sambayan ng Pilipino. Yung sahod, taasan ninyo. Yung oil, ibaba ninyo. Yung gas. Maraming mga taong mga Pilipinong naapektuhan sa mga ginagawa ninyo. No? Diyan ka nakapokus sa hearing na yan. Dapat lahat ng mga gumagamit ng confidential funds na yan, imbestigahan ninyo. Hindi yung nakapokus kayo sa isang tao. Diba? Dapat pantay-pantay. Pantay-pantay dapat. Bakit? Si Sarah lang ba ang may confidential funds? Lahat kayo ng kawani ng gobyerno, mayroong mga confidential funds. Huwag kayong mag-focus sa isang tao. Ganon yun. Dapat pantay-pantay. Isipin niyo ang problema ng taong bayan, kung anong problema talaga. Ang problema, anong problema talaga. Yun ang pagtuunan niyo ng pansin. Hindi yung pagtuunan niyo ng pansin ang impeachment ni Sarah. Kasi takot kayo. Yun naman talaga ang totoo. Aminin niyo man o hindi, takot kayo talaga na maupo ang mga Duterte naman. Yan ang totoo Kung ano-ano lang mga ginagawa niyo, mga ebidensya na walang katotohanan. Dapat mapakita ka ng ebidensya, yung totoo talaga. Tapos ito naman mga loyalista na to, maniwala ka agad sa mga kasinungalingan. No? Hindi naman ang nag-isip ng mga loyalistang ito. Nasa time ni Tatay Digong, itong mga ito ang nangunguna sa linya, sa pila. Ito ang manunguna sa pila sa mga ayuda. Tapos ngayon, mga walang utang na loob, tapos kayo pang nangunguna ngayon sa pag-traitor kay Tatay Digong. No? Mga walang utang na loob kayo. Kapal lang mamukha nyo Hindi nyo malang iniisip kung yung mga magandang mga nagawa ni Tatay Digong nung time niya. Kayo rin naman ang nakinabang. Kayo pang nauna sa mga listahan, takot, magagalit pa kayo pag hindi kayo nililista dun sa mga ayuda. Tapos ngayon, ano na siya sa malayo, mga balimbing kayo. Mga walang utang na loob kayo
Hindi nyo iniisip ang mga sakripisyo ni Tatay Digong dati nung siya pa ang naging presidente. Mga traitor kayo. Mga walang utang na loob. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo? Na ang taong dating nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit, ngayon traidorin ninyo? Ha? Mga hinayupa kayo? I-try nyo compare ang administrasyon ngayon sa administrasyon ni Tatay Digong dati. Kung ano ang kaibahan. Ha? Ngayon, kung saan saang sulok makikita mo, adik. Dati walang ganun. Ngayon, anong nangyari? Lahat ng mga adik dati, bumabalik na. Bumabalik na sa dati nilang bisyo. O, di ba? Takot kayo na babalik ang Duterte kasi sigurado yun pa rin ang gagawin ni Inday Sara. Kung anong ginawa ng tatay niya, yun ang gagawin niya. Nalinisin ang Pilipinas. O, kaya kayo ngayon pinagtutulungan ninyo si Sara para hindi makaupo. Ano naman kung hindi makaupo si Inday Sara? Marami namang Duterte dyan. Andyan naman si Baste. Andyan naman si Pulong. Andyan naman si Kitty. Oh, kahit anong gagawin niyo sa mga Duterte, damo rin niyo sila hilain pababa, damo sila aangat. Ganon yun.